Do you believe na nadyo'y milagro when we pray? Amen. So, kinsa man diri ang nagbuhat na start silang vision board, taas daw mga kamot no, for this year 2026. So, ano atong, since na naman na ginabuhat na to, nung moabot ang panahon, no, pila ka katuigan, pag muadto kasi mo ha, amang ginatago imong mga baul ba siguro or sa cabinet ba, moabot pa no, na kay 10 ka vision board, 20 ka vision board, no? 50 ka vision board, pila na edad mo ana. And then dito makita kung imong i-look back unsa ka maayo si Lord, diadyo ka makaingon, wala ko nagmahay nga nangalagad ko Ginoo. Amen. So let's proceed now to our preaching no for this morning. If you have your Bibles with you, open it, and you have your notes, no, pwede kanyo kwaon. So let's start with this verse in Jeremiah chapter 29 verse 11. So if you have your Bibles with you, open it in Jeremiah chapter 29, verse 11. Now I believe kanina verse, ikapila na ninyo ni mga nakita ninyo ng verse, nadunggan ninyo na verse, gipost na verse, or siguro nani nga mga sticker na verse sa inyong mga door, or sa inyong kwarto, or sa inyong mga sakyanan. But I want to refresh you again with this promise na gihatag ni Lord. So for context, kaning nga pulong, gisulti ni siya ni Lord to Prophet Jeremiah in the time na ang Judah or ang mga tao sa Israel at this time is under captivity. O sa manang captivity? Meaning, gidakop sila o gidala sila dito sa Babylon. Meaning, wala silang dapit. To have a historical background, di ba, we know na you have this kingdom of Israel and the first king is Saul. And since nakasala man si Saul, it was given to David. And then David has the son, King Solomon. And during the time of King Solomon, this is the time na natukod ang templo ni Lord. And then, makonsider siya na golden age sa Israel. But because of sin, what happens is, natunga pagkamatay ni Solomon and pagka-reign sa anak ni Solomon, natunga ang kingdom of Israel into two. We have the northern kingdom and the southern kingdom. The northern kingdom fell first into intense idolatry. So wala na sila nangalagad kay Lord, lahi na lang Diyos na gisamba, idolatry na ang ilahang ginabuhat dito nasuko si Lord. And what happened? As a punishment, giatake ang northern kingdom sa kingdom of Assyria. That's why na-wipe out ang ilang kingdom. And here comes the warning ni Lord sa southern kingdom, Judah and Benjamin. Ana si Lord, sige, kung magpadayon pud mo or magbuhat pud mo aning idolatry, kamoy sunod. And true enough, nahulog pud sila sa idolatry and giatake sila sa Babylon, and that's the time na nagguba ang templo na gitukod ni Solomon. That's why na-captive sila, gidala sila padulong sa Babylon, and giprophesy ni Jeremiah that they will be captivated by Babylon for 70 years. And in that 70 years, sa Babylon, dito niabot si Daniel. Do you know the story of Daniel? Katong gihagbong sa layon, di ba? Mga nga time, na sila sa Babylon ato. Si Shadrach, Meshach, and Abednego. Katong nga time, naputo sila nga panahon dito sa captivity for 70 years sa Babylon. Pero amidst of that, na sila sa captivity, ikaw na kung gibilanggo ka, ganahan kaya ka? Kaya sa dara napriso na. Napit na napriso na, no? Kung ikaw nabilanggo ka, napriso ka, nalayo kasi mong pamilya, nalayo kasi mong dapit, siguro feeling mo devastated kayo ka, wala kang sabot sa imuhang situation. Feeling mo it's so impossible for you to go back to the place kung asa ka gusto mabuhi. And here comes the promise of God amidst that situation. And the promise of God is this: for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope in the future. Siguro kung kaning verse isulti sa imuha sa situation na okay kaayo ka, siguro dili mag-make sense kaayo. Kaya nga naman, nganong ingna ba mo ko aning Lord kasi plano so okay naman ang ginabuhi. Hama? Usay ba yung nga pag okay kayo atong paminaw, okay kayo ang ato ang situation, ang mga maayong pulong ni Lord, amen, pero walay dulot, walay impact. Pero tistingi, pag naka sa situation na wala ka kabalo sa ibuhaton, you are so down. You are in your darkest moment. You are in your darkest valley. And then there is this light telling you, I have plans for you.
And that's the time na makita nimo unsa ka maayo si Lord. And this is the verse na gipromise ni Lord sa mga tao nga nabilanggo. Kinsa man karon nga naa pa sa situation or naka situation na gikan pa last year, hantod karon wala pa na solve. Amen? No? Or siguro ang mga problema nimo sa year 2025 na-carry over gihapon karon 2026. Amen? Kalendaryo ra man nagbago. Pero imong struggle wala na human. Amen. Imong problema wala na human, no? Kaysa man nagtuo ka pong pabuto kag kwitis, maabog imong mga problema wala nga na. Amen. Pero biskan na ana ng mga problema, na ana nga mga sitwasyon, remember the promise of God, walay plano si Lord na makadaot sa imuha. Ina mo katapad, walay plano si Lord na makadaot sa imuha. No, walay plano si Lord na makadaot sa imuha. Walay plano si Lord na makadaot sa imuha. He has plans to prosper you. Hallelujah. That's why I'm telling you, you are made for greater things kaya na iplano si Lord sa imuha. No? How good is it kung tanan tao diri sa kalibutan nakabalo nga na plano si Lord? Amen? Maunsa kaya ang kalibutan kung kabalo tanan tao nga na plano si Lord sila mga kinabuhi? How wonderful it is that all people will know na naidakong plano si Lord silang kinabuhi if they will just believe. That's why, church, in every situation na naa ka, trust God's promise. He holds a great plan for your life. He is in full control of it. Amen? Amen. No, can we go back to trusting God? Amen? Amen? No, sa FTRC, no, if you don't know, I'm a lecturer sa isa ka review center and nagabiyahe-biyahe mi. And naabot na tong point na nagbiyahe mig padulong to siya sa Gensan, no? If nakadto ka Gensan, no may party tuan na kanang bangin na, no, nya paliko-liko pa jud ing ana. Unya, naabot na sa kong point ba na what if kaya mahulog ni? Naabot na sa kong point. What if kaya mahulog niya? Ngit-ngit pa jud. Pamabiyaya man gud mi, dili jud na buntag, gabi jud na kay mo man jud na timbiyahe na mo nya among buntag kay tingtudlo naman na. So wala jud mi time magbiyahe sa morning or sa afternoon. It's always night time, no. Perminti jud na night time. And ni sulod na po sa kung una-una, ikapila naman ka ni agi diri wala man nahitabo sa imuha. Ang butang sa kung una, kung nasaligan nimo ang driver na naay capability na mahulog dito how much more si Lord nga dili jud mapakya sa iyang saad. So pag hunahuna na ako natugod na pug ko. Pag mata nako na nako sa Gensan. Gusto mo na church, patulugon ka ni Lord pag mata nimo. Amen. Dili po gidala kag langit, but na nagibuhat si Lord. Amen. Muna na makatapad, trust God. Trust God. Kaya nga wala ka try magudpog ko nga gusto to nga time oy kanang bago ko nakabalik og FTRC ba niya. Di ko katulog pero nakoy hunaw na what if mabangga ni. During the travel, dili ka maka-rest jud pag-piyong yung mata na po piyong na po kayo. Di ka ka-trust, di ka ka-rest because tama kay ni basig unsa ni. Pero when you release, say the word let go. Trust God. He has plans for you. Palapakan nato si Lord kung nagatuo ta nga na ay plano si Lord sa tuang mga kinabuhi. So whatever things nga nahitabo sa imuha, no? Na may nawala sa imuha, na may nakuha sa imuha, na may nahitabo, na dili yung nimo gusto mahitabo but still nahitabo, trust God na walay dautan na plano si Lord sa imuhang kinabuhi. Amen. Never, never, ever blame God. He has great plans sa imuhang kinabuhi. That's why I will share 3 points sa inyo no, to really release the greatness of the Lord sa tuwa mga kinabuhi for this 2026. Say the word, ask. Ilang mga dapat? Ask. Sabi siya pa, pangayo. No, kaning preaching, siguro nadunggan na ninyo ni mga mnemonics. So, atong balikon. So, matag ask, A stands for ask. Pangayo. Seek and knock. Sige, let's have these words. Tulok abog, atong i-declare in 3, 2, 1, go. Ask, seek, knock. Ina mo katapad, go. Ask, seek, knock. Now, I will share this verse, Matthew 7:7. Ana diri si Jesus, if you have your Bibles, naka-red letter siya, kaning verse naka-red yun siya, meaning si Jesus ang nagsulti ani na verse. And he said, no, pag makita ko red sa Bible, mag-excite ko kay, Lord, tinuod yun kay ikaw nagsulti. So, gibutang diri ask, and it will be given to you. Pangayo daw og mahatag sa imuha.
Seek, pangita, and you will find, makita nimo, and knock, tuktok, ug ang imong gituktok, maabri. Hallelujah. Do you believe in this verse? Truly. Amen. If you believe in this verse, na si Lord muhatag, mupakita sa imong mga butang imong gipangita, ug muabri sa imong ginatuktok, dira dyan yung makita na wala nagdinalo si Lord siyang kamaayo sa imuhang kinabuhi. Usahay manggod, nanay gitubag si Lord, pero ang atong mata, napa sa mga butang na wala na gitubag. Usahay manggod, nanay gipakita si Lord, pero atong mga mata nasa mga butang na wala ito nakita. Usahay manggod, nanay giabrial si Lord, pero atong mata sa mga butang pangawa na abri. How pitiful we are. Amen? Amen? Kisa diri ang mga dugay na ngaminyo. Kisa diri katong bag-o mo na minyo. Salamat Lord, gid ako'y asawa. Lord mo dyan ang pinakagipangandoy na ko karon. Kisa nga huna-huna sa una. Pero nga karon nagdugay lahi naman mong gipangita. No? Ha? Amen? No? O siguro ano na lang, siguro di man tan minyo dira pero kinsa diri ana ka try nga niampo kag usa ka butang. Lord, ihatag ni Lord. Gusto kay nako ninyo. Gihatag ni Lord, nalipay ka. Pero mapila ka semana lahi na pud imong gusto. Ha, di ba? Ang atong kasing-kasing walay katagbawan. Ha? Atong kasing-kasing lain jud tong kasing-kasing imong katabad, daot jud imong heart. Dali ingna god daot jud imong heart. Muna perminti kailangan ta ma-remind always ba? No? Kailangan ma-remind ta always. Again, I will remind you, if you ask, you will receive. If you seek, you will find. And if you knock, the door will be open. Walay pero walay but if si Lord diri no? Ask and it will be given. Pero, nabi pero diri na wala, tuuhi lang. Ina mga katapat, tuuhi. Usay mo nga ita ka Lord. Lord, gusto ko ani Lord, pero what if Lord, dili ni kanila akong plano ano na ba ngayo? Amen? Tuuhi si Lord. Now, first point, ask money. So letter A, ask the Lord. Ina mga katapat, pangayo kay Lord. Pangayo kay Lord. How many times we miss the blessing because wala ta nangayo kay Lord? No? Kasi dere katong time na katong mugadwitay na no nakahuna-huna ka nga puhon mabot ang point na dino ko manghayo sa ko magpapa. Ako na po yung libre sa naman nakatay mo na nga huna-huna na. No? Siguro no nakatay mo na. Sige lang puhon dino ko manghayo. Ako na po yung libre ka mama. Ako na po yung libre kay papa. Ako na po yung hatag ani mga butang. Pero sultian ta mo igsuon kay Lord dili ko ring ana. Pag moabot ang point na wala na ka nagapangayo kay Lord pasabot na ikaw na nagbuot-buot sa imong kinabuhi. Not asking is a sin. Amen. Kung di ka mangayo sa Ginoo, sala na kay ano man, gisulti sa Ginoo, pangayo. It's a command. Ina mo katapad, kumala mangayo sa Ginoo. No? Usahay man gutungod kay bright ka sa pulong sa Ginoo. Ay, kabalo na ba daw si Lord sa akong panginahanglan? Nabitaw ang Bible nga, sovereign si Lord, all-knowing si Lord. Yes, that's true. But in our perspective, we need to become still a child. Amen. Amen. No? Amen. So yun mo katapad, pangayo lagi. Pangayo lagi. No, ano pa din si James? Tawa na sa ibugon ni James, ha? Kabalo mo si James, utay buot. Ano si James dari, You do not have, wala daw ka, kay wala ka nangayo. Hallelujah. No? You do not have because you do not ask God. Amen. How many blessings and how many things and how many opportunities ang wala na mo nakuha tungod kay wala ka nangayo. Hallelujah. You know what? The receiving, ang pag-receive nato is not the problem. Amen. Because ang pag-receive automatic naman na, pag naana, ma-receive dyan na nimo, but the problem is our failure to ask. Amen. Amen. Ina mo tapad, be a better asker. No, pangayo lagi sa Ginoo. No, pangayo kay Lord. No? Usay mo kung feel na ito, nangayo tal. Kabi ito, paminaw, igsuon. Ayaw na, pag gusto niyo isa kabutang, automatic, nangayo na ka. No, verbalize it. Include it in your prayer. Lord, gusto ko ani Lord. Pwede ba ni Lord? Salamat Lord kung imo nang ihatag. Iampo. Amen. Usay mo mag-assume ta pag natay makita, ay gusto na ko ni prayer, di na prayer. Amen. Ina mo katapat, iampo. Iampo. Pangayuwa sa Ginoo. No, pangayuwa kay Lord. No? Ano pang Ephesians 3:20, no? Mo ni gisulti niya, di ba? Gi-share na ko ning verse last Sunday. Ana diri si Paul, now to him
Kinsa man na si Lord, who is able, unsa si Lord, able to do, hallelujah. No, if di mo ma-amaze ano yung verse, unsa gingon ni Paul, to do immeasurably more than, hallelujah, all we ask or imagine according to, unsa raw, His power that is at work within us. Ibig sabihin, kaya kay buhaton ni Lord, even ang mga dagkong butang, even ang mga butang na wala na ito na-imagine, kaya kay buhaton ni Lord sa imong kinabuhi kung mangayo lang ka. Amen? No? Amen? Siguro, ang gipangayo ni mo pandesal, pero pag mata ni mo, ang gihatag ni Lord, burger. No? No? Muna pasabot, ani ba? No? No? Pwede ka na buhaton ni Lord. Hallelujah. No? No? Siguro ang gipangayo ni mo, Lord, tagay kong tama ang lalaki, tama na babae, Lord, na makauban ako sa kong pagpangalagad. Pero wala na lagi hatag ni Lord. Tingala ka pag kamo, pag minyo ni mo, gitagaan po kag ministry ni Lord. No, nagtukod di mong simbahan. Takabalo. Amen? Amen? Tuuhin nga pulong. Ang atong Ginoo dili cheap. Inam katapad. Atong Ginoo dili cheap. No? 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 Atong Ginoo dili cheap. Ana pa diri sa amplified version. Atong tanawon sa amplified version. I love this no, if you have your internet, you can read amplified version. Nice gyud siya na version. In fact, ang amplified version imo kahadlok ka na kay di na siya gibuhat-buhat lang. In fact, mas literal pa ang interpretation sa amplified version kaysa sa NIV. So mas duol sa literal interpretation ang amplified version kaysa sa New International Version, New NLT, New Living Translation. Even King James, mas literal pa ang amplified version kaysa sa King James nga version. So read the amplified version, ma-amaze ka, giunsa siya paghubad. And gibutang diri now to Him who is able to carry out His purpose. Ano sa gibutang diri to do I love this word. Super abundantly. Ina mo katapad, super abundantly. Abundant na super pa. No, grabe kasi Lord, no? No? Amazing. Super na abundant pa. Super abundantly more than all that we dare ask or think, infinitely beyond our greatest prayers, hopes, or dreams, according not to our power, not to our might, not to our own wisdom, but according to His power that is work within us. Amen? That's the benefit if tinuod ka na mga lagad sa Ginoo. Amen? Muna mong katapat, ay pagpatay-patay pangalagad sa Ginoo. No? Seryosuhan na si Lord. No? Kung seryosuhan mo si Lord, seryosuhan po ka sa Ginoo. Amen? Muna, katapat, seryoso na kay Lord ba? No? Seryoso na kay Lord ba? No? Ano sa mana? Seryoso na kay Lord. No? Gwapo kayong promise si Lord. Amen? No, ang kamaayo ni Lord, dili na nimo mahurot mo ng pangayo pirmi. Amen? Siguro, si mahutan ko, dili ka mahutan, dili mahurot ang, you cannot exhaust the grace of God. Amen. Amen. Church, can we stop being a doubter and start being a believer? Amen. Wala balik kayo mong katapad, pangayo. Dali, inagod by faith na pangayo. Pangayo. No? I want you to be excited ba in creating your vision board this year 2026. No? Kung siguro katong last year kay imo lang gi-chart-chart imong vision, sige lang mga pastor butan-butan ako dayon sa gibutan ako sa vision. Ayaw tuuhin nga ibuhaton sulod ng imong vision board. Hallelujah. Nangutan ako asawa. Actually, last year wala ko nagbuhat og vision board. Si Marlene na nagbuhat og vision board. Asya, mo ka nagbuhat og vision board? Love. Kaya kung vision board, tanang vision board sa simbahan matuman. Pero karon katawag ko si Marlene ato. Pero karon ana ko ka Marlene, magbuhat ako karon tuiga. So, palabakan to si Lord ba siyang kamaayo. Hallelujah. Praise Jesus. No? No? Another na point, as we ask in the Lord, we need to ask with intelligence. Unsa pasabot ana? Pag mangayo ka sa Ginoo, be specific. No? I-describe. I-define. Isulti. No? Dili kay, Lord, lagi ko pagkaon. Unsa nga pagkaon nak? No? Amen? No? Dapat pagkaon, Lord, nga healthy, nga makabusog, nga dili magkulang. No? Lord, lagi ko uyab. Unsa nga uyab? I-specify na. No? Amen? No? Yung paghatag ni Lord, reklamo ka, anong kanima, Lord?
wala man yung mag-specify. No? Ask with intelligence. No, specify it. God honors specific prayers. No? Amen. No? Dili man masyak si Lord. Kuyawan ni pray. Dili inganas. Wala ta nangayo sa tao, nangayo ta kay Lord. Amen. No, can we stop thinking God na si Lord isama sa tua pag natay pangayoon? Kisa dali pag mangayo si mong mama kadaga pag yaw-yaw. Ha? Di ba? Saon man mo ni? Para asa man ni? Anong kaniman mong gipangayo? Ha? Amen? Amen? No, ask with intelligence, specify. And not just that. Not just ask with intelligence, but ask with faith. Ask like a child. Amen? So when we plan, when we ask something, o sige butang diri make plans like an adult, but believe like a child. Huh? O saya man gud pag nag-believe ta like an adult, di na tinuod na believe kay ang mga tiguang, ang mga hamtong, daghang mga duda. Adults are skeptical. No? Tinuod kaya ni buhaton ni Lord. Bro, di man ni kaya karon tuiga tanawa akong bank account kulang man kay ni. No? No? Kaya kaya nako ni muhan, bro, di mo ka mo memorize. Makapasa kaya ako ani? No? You are not believing like a child, you are believing like an adult. Daghang reservations. Daghang mga what ifs. Amen. Amen. You know what? Kana mga tao nga naga-believe like a child, mubata pud baya. Ang tanaw yung katapa, ni bata ba siya? No? Amen. No? Nag-glory ni Lord ba? No? No, make plans like an adult, but believe like a child. So we need to ask intelligently. Kung sa'yo gusto ni mo karon tuiga, no? Specify it. And believe na buhato na ni Lord. Dili man siguro karon tuiga, but I'm telling you, kung dili na buhato ni Lord karon tuiga, kung kabubuto na sa Ginoo, i-honor na ni Lord, ug matinganan lang, uy, mao din akong prayer sa una, nahitabo jud siya, praise God. Amen. Amen. You know what? Katong college ko, I am a scholar. I was a scholar sa UM, full scholar, ujo kay bayaran sa UM. And I am maintaining my grade, no, para ma-maintain to na scholarship. And ako jud perminti gina-pray pag start sa semester, Lord, akong grado 1 tanan. Mo jud akong gina-pray. No, sa mo siguro sa UM 4 man ang pinakataas karon sa UM, no. Pero sa una 1. Mo na ang 100. So, 1 tanan. And by God's grace, puro dyan 1 point something akong grado, except sa isa nga 2. Kasi di na ko i-mention ang ano, nabot to ba sa 2, 90. Pero line of 9 gihapon, pero sa takong transcript, sa radyo ang 2. Sa katong mga subject na ko. And God is so faithful na from first year to fourth year, gi-honor dyan ni Lord. Amen. So, specify. Ayaw, pero Lord, gusto ko makapasa. Isulti pati mong rating. Ha? Be specific. Amen. And believe na buhaton na ni Lord. Amen. Muna sa mga tao diri sa mga bago, ingana natin si Lord. O yung mga tao, ingana si Lord. Ha? No? Hallelujah. That's why this 2026, make your vision board specific. Ngayon mga tapad, specific ta sis, specific ta bro. Hallelujah. No? Hallelujah. Muna, kasagaran po, kailangan po tayo specific ba? Para di po tayo mawala sa passing, no? Anak ka, Lord, tagay kong uyab, Lord. Nya, umay mo specify. Yun ay nang uyab. Nya, walang tarong kilo ni isugot, rapog ka. Dapat na-specify. Dapat nangalagad sa imo, Lord. Dapat na vision. Dapat na plano, na gusto nga trabaho, na yung anak. No, i-check. Panay mo manuktok sa imong heart. Dali lang. Compare ta ka sa akong vision board. Ikaw na ba ni? Ana, apod. Di na kikitagaan lang kag Cloud9, nibukad din mong atay. Huh? No, be specific in your vision board. No, be specific in your vision board. Next, second point, seek the Lord. First point, ask the Lord. Second point, seek the Lord. Pangitaas si Lord. No, ano pa ang pulong sa Book of Isaiah, seek the Lord while He may be found. And I'm telling you, church, the Lord is still willing na makitaan siya if you just seek Him. Amen.
No, ana pa din ang pulong sa Hebrews 11:6. I believe kapilan na dyan ninyo na yung nakita, no, kapilan ako nagibalik-balik diri sa inyo ha. But again, believe this. No, in Hebrews 11 chapter 11 verse 6, and without faith, it is impossible to please God. Kung di ka mo to, di mo ma-please si Lord. Because anyone who comes to Him must believe that He exists, nanaadyo siya, nag-uban sa imo, tinuod siya, di siya piki. No? Kung biskan din mo siya nakita, nag-uban nung nipuyo si Lord sa imuha, and sa gibutang diriya. And He rewards those who earnestly seek Him. Rewardan ni Lord ang mga tao na nagapangita o nagasik kay Lord. That's why kanimong pag-pray, kanimong pag-fast, kanimong pag-ampo, dili na baliwala. Those things are valuable and precious in the eyes of God, and He will reward you for that. You know what? Sultian ko mo, even ang mga mali o mga selfish nimo na prayer nga anay nimo giampo kay Lord, the Lord is pleased. And later on, i-correct na Lord ang mga prayer kay mumature man kadara kay Lord. No? No? Amen. No, akong anak, pag ang ginapangayo sa akong anak, pero kay gatas. Umuti na pangayo, masyako kong anak mangitog cellphone. Gatas yun ang gipangayo. And every time mo hilak siya, akong gitistingan nga, ako din patugay hilak be. Hilak pula na kaysa niya kanang usay no kanang pag ginikanan na ka try mo magara-garap mo sa yung anak usay imong ano baka patugay og hilak. Sige padugay na og hilak. Naabot sa ang point na nawala ako ang kakataw na luoy ko. And same thing kay Lord. When you seek God, He will give you mercy. Amen. Naluoy man gay ko nga dautan ko, how much mo si Lord nga di dautan? Amen. No? So He will reward you. That's why, how can we seek God? Kung sa gibutang sa Bible, pray. Fast. In fact, prayer and fasting are expected sa tuatan na Christians. The Bible says in Matthew 6 that when you pray, when you fast, He will reward you. Hallelujah. No? Kasi usahay, mga tungo na ang fasting kay burdensome. But you know what? Fasting is expected to a believer. Pastor, naman ko sakit, pastor. Ay kagol, daghang ka po di i-fast. Pag fast mo cellphone, di ka mag-cellphone for 1 month. Imong i-deactivate imong mga account. Just to focus na kay Lord, we have this what we call soul fast. So pag fast sa anything na makalingaw sa imuha, imong i-activate, deactivate imong Netflix account, o sa lang imong TikTok, imong sang tanggalon ang kanang app, whatsoever, kung di jud kaya ang pagkaon, kay nakay sakit sa tiyan, then do something, fast from something na nagahatag og pleasure sa imuha. Amen. And God will reward you. Say the word reward. Reward. He will reward you. In a just prayer and fast. You know what? Kisa diri ang katong last year, di ba nag-fast man ta katong January. Pero di ba mag-fast po ta no before GE. Pero kisa diri ang naka-fast, nabis ka na wala GE, you are just convicted to fast for something. No? Panakikipangayo, you fast. Panakibuhaton na dako na desisyon, you fast. Pag narong na imong heart, you fast. Amen? And there's something amazing when you do fasting. Dili man siguro agad-agad ang reward na ihatag ni Lord, but when you do it by faith, He will surely reward you. Kay dili mangatik si Lord sa iyang pulong. Amen? Muna imong katapad, fast kung kaya nimo. Fast kung kaya nimo. And in this fasting, we will go through the book of John. No, na 21 chapters ang book of John. And each day we will read chapter 1. Say amen kung nabasa na yon chapter 1 sa John ganina. No? Kung wala pa, ay kaguol, pa nahurot ang time. Napamoy time later after this service. And not just that, not just prayer and fasting, but also doing your devotion. Reading the Word of God. So when you read the Word, not just read, but meditate on the Word, you are seeking the Lord. Nagasik ka kay Lord. And you know what? Kanang pagmata nimo sa buntag, pagbasa nimo sa Bible, bis kanang muabot ang point na wala ka kasabot, naglabad nimong ulo nga naman guni English mo guni ba? Pwede ka nang dali lang masabtan. Pero pag ato nimo sa Bisaya, samuti ka kasabot kay Bisaya kay laglom pug kaayo. Ha? Eh pag English na lang, yung tanaw ka sa Google unsa meaning ana nga word. And you know what? Pag English pwede mo basahon niya, imong i-search ang mga word. Maabot pa mo bright pud baya ka. Tingala ka, kabalo ka na nga word. Di ba? No? Tingala yung mga kasmet, English na po ka. Kay English pa mong Bible, ha? No?
Amen? No, hallelujah. And kato ng mga butang, miss ka no side, di ka ganahan mo basa, pero nibasa ka. No? God sees it, and surely He will reward you. Amen. Kinsa dari na pila nakatuig, pero pag po na magbasa ang Bible. Yan ako mangutana, kabalon mo, kinsa mo. No? Challenge, sige, ginagbay sa ta, baby step. Karon nga year, humana ang New Testament. Kana lang. Humana ang New Testament, tapos next year na po ng Old Testament. O nakay 2 years para mahuman ni mong tibok Bible. No? Desire it. Ibutang sa mong vision board. Gusto ko mahuman ang Bible. Kana. No? Usayo, pilanta ka years sa Christian, pero wala pa human ang Bible. Amen. No? Inayon mo katapan, labi nagdugay na, humana ang Bible. No? Humana ang Bible. No? Mahuman, magiging mo ng Netflix, mahuman, magiging mo mga novel, daraang, may buot. No? Ano po ng Bible? Amen? Ino si promise ni Lord. Look at this promise. Unsa ang reward ni Lord when you seek Him in His Word? Ana diri sa John 15:7, still red letter verses gapo si Jesus nagsulti ani. Ana diri si Jesus, if you remain in me, kung magpabilin ka sa kuha, and unsa gibutang, and my words, hallelujah, remain in you, kung magpabilin ka ka Jesus, ug ang pulong ni Lord magpabilin sa imo, unsa gibutang diriya, ask whatever you wish, and it will be done to you. Amen. No? Mabunin sa mga key ingredients pag mangayo ta. Pagdivo. Pagdivo. Usaya man gud pa dito magdivo, maguba ang atong heart, mangayo lagi tuod ta kay Lord, pero ang atong mga gipangayo, di pud bao. No? Amen. Amen. That's why, read the Word. Seek Him in the Word. And it will mold your heart. And when you ask, He will bring success. And you know what? Kanina pulong, kaning John 15:7, dili ni bago because it was kanang spoken by God through, kinsa? Joshua. Joshua 1:8. Kapila ninyo ninabasahan sa gibutang dari ni Lord. Keep this book of the law, kaning pulong sa Ginoo, always in your lips. No, imo dong tinguhaon, imong i-keep. Meditate on it. You know what? Atong dibo say gabi, say buntag, pero ana diri day and night pa jud. No? Day and night, night and day tanan. In between. No? So that you may be careful. In fact, if you will read Deuteronomy 6, ako na lang i-insert. If you will read Deuteronomy 6, ang gibutang dituan ni Lord, mga ginikanan, dapat tudluan doon mo yung mga anak sa pulong sa Ginoo every time. And that's why, ang mga Israel, kung makabantay mo sila, kung maadto mo Israel, yung mga Jew dituan na yung mga nakabutang diri sa ulo nila, na itom, yan ay mga nakahikot diri na mga na mga pisi. Kaya kato na mga pisi, na yung mga verses dito, kato na mga butang silang itom, silang agtang, na po yung mga verse. Kaya ano man ang pulong sa Deuteronomy 6 na, do not forget the word of the Lord, put it in your head and in your arms. So iludyo literal. Pero ayaw ko ina, ugma or next Sunday, mga tumunod na mga hikot-hikot sa mana. Pulong ni Lord. Dili ka pag akong pasabot. Pero yung ana sila ka literal sa pulong sa Ginoo. No? Ano sige butang diri Ganun mag-meditate ta. So that maging careful ta sa itong mga lakaw. Kaya kung wala kay divo-divo, pangit imong lakaw. Hallelujah! No? Kung wala kay pulong sa Ginoo, patakara kang tamak. No? Latain tayo juday. No? Iyon mo yung simuton, agoy. Wala wisdom. Pero sige butang na rin ni Lord, then you will be prosperous and successful. Hallelujah. Gusto ba ka mahimog prosperous and successful in God's terms? Read the Word. Meditate on the Word. Believe the Word. And di ba there is sa simbahan, we are aiming that all of us will become leaders. That's why if you will not read the Word, what will happen? A poor reader is a poor leader. Dili ka mahimog takos na mulid og mga kalag kung wala po ka nagabasa. O sa may i-pour out nimo sa imong mga disciple kung wala nagasulod sa imong kasing-kasing. Amen. Say amen if you believe on that. Huh? Amen. So yun mga katapad, basa na kitagpulong ni Lord. No? Balik na sa itong divo, balik na sa itong mga moments with the Lord. No, a poor reader is a poor leader. That's why read. No, dili lang po Bible, but read po mga Christian books. Read Christian articles. Read. Be a reader. And you know what? Try to do it for 1 month. And there is medyo malahi sa imo. No, be a reader. Next, seeking Him
will shape what you're asking Him. Amen. Di ba anak ko ganito natin mga mali po naman ginapangayo ni Lord? Tama? No? Pero the more na musika kay Lord, the more na hubugo ni Lord ang imong desire, the more na i-shape ni Lord ang imong heart, the more na i-shape ni Lord ang imong attitude, the more na i-shape ni Lord imong mga desire, that's why you will now ask the right prayer and surely it will be done to you. Amen? No? Ano pag yung book of Hebrews? Ask and it will be given to you. Huh? Confidently. If it's in the will of God. Amen? That's why, for us to ask the right prayer, we need to seek Him. And the more we seek Him, the more we get our asking right. Amen? Amen? Muna mo katapat pangitaha si Lord. No? Seek Him. Seek Him. No, seek Him. Amen? Seek Him. No, ano pa diri sa 1 Corinthians 10:31, no, natoy nay question, pastor, unsay pagkabalo ako pastor kung tama ni akong prayer, no? Nama na nahuna-huna. Tama kini nga prayer, Lord. No, kisa man naglibog unsa man kurso na akong kwaon, Lord. No, unsa man akong sabon nga akong inudnod sa ko ang panit, Lord. Asa mo ko mupuyo, Lord? Asa mo ko mo trabaho, Lord? Nawa na mga question yung makuna na tama kaya ni? Naman nga mga huna-huna. Kanilang ipangutana sa imong kaugalingon. Are you doing it for the glory of God? Period. So kung ang sabon mo perla or kujisan, kung gibuhat mo na para kay Lord, na bless si Lord. Amen? Amen. Kung nagpuyo ka diri sa tago mo, nagpuyo ka sa mabini, kung gibuhat mo na for the glory of God, na bless si Lord. Amen? Nung sa'yo, magod ba, matalento, tama kaya ni, question ni, ask yourself, ginabuhat ba ni mo na para kay Lord? Then if it is yes, then it's okay. Di mo ta robot, ha? Unta ginanong, mali na, dili. Gitagaan tag freedom ni Lord. And as long as we do it for the glory of God, then God is pleased. Amen. No? Na usay bang labi ng mga youth siguro na naba mo yung hunahuna na abot sa yung point na Lord, basig mamali kog minyo, Lord. Ano nga feeling? Ano nga fear no? Basig mamali ako maminyoan, basig mali na akong minyoan, Lord. Ano lang dyan una pangutanay mong partner, ginabuhat ba nato ni for the glory of God? Huh? And if it is, then you are honoring God. Even sa mga daan ng aminyo, kung karon nakadungog mo nga pulong sa butay mong partner, ginabuhat ba natin kay Lord? Ato na yung buhaton para kay Lord. Kung musugot ka ana, musugot mong duwa, then you are doing it for the glory of God. Then your marriage is blessed by the Lord. Amen. You know what? Kanina magano sa'yo ba, itong feeling ba, labi na sa minyo, pag maminyo ka, kunya feeling nimo na mali ka ato na minyo, na mali sa Lord aning nga minyo, so meaning, ang imuuntang tama na partner na mali na po, kilahin na po niya na minyuan, yung partner na mali. So nagkatag-katag na ang mali na tayo na minyo. Nakuha niyo ang point kung nga na tong thinking. Ha? Katungod kina mali kog minyo, so ang iyong partner dapat dili ako. So katong partner na unta niya, lahi na po na ninyo. So na mali na po to dili nga na. Mamali inyong minyo kung wala si Lord sa tunga. Mora jud na. Pero kung nag-decide mo na kamong duha mga lagad sa Ginoo, ang inyong kaminyo na pleasing atubangan sa Ginoo. Amen. 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 Ina mo katapad, pangalagad sa. Amen, pangalagad sa. No? Do it for the glory of God. You know what? You know what? Taas na ba akong time? Sige, hapit ako mahuman. You know what? In the Garden of Eden, when God created Adam, unsay una gihatag ni Lord kay Adam? Buluhaton o relasyon? Unsa? Work. Ministry. Amen? Muna sa mga bata diri no? Unaha sa ang heart ni Lord bago ang heart sa uban. No? No? And sa mga lalaki na pagtrabaho sa, ayaw pag-date na pangayo sa mong ginikanan. Mga lalaki, no money, no honey. Amen? Hallelujah. No, do it all for the glory of God. Another, last. Seeking Him makes you humble. Kung mangita ka kay Lord, magsiga kay Lord, it will make you humble. Na ba kay kailan ang alagad kay Lord na grabe ka hambog? Dili humble, hambog. Pasabot anak ka na nga tao, wala nagapangita kay Lord. No? Amen. You know what? You can be gifted. You can be so talented.
You can be so anointed in something, but the question is, are you humble enough in the eyes of God? No, kaya pwede makahawd, pero hambog. No, pwede man na. No? Tanawin katapad, hambog ba ka? Sign na hambog ka. Kung sa may isa sa mga sign, pag ingnan gani ka sa isa kataw nga, hambugiro lagi ka, malain ka, hambugiro, jug ka. Kaya naman, igo man yung garbo, lagi ingnan lagi kong hambog. Anong ingnan mo ko ni maghambog? Hambol ba ako? Agoy, hambog jug ka. Amen. Muna pag naging mo correct sa mo, i-ask pa rin mo kung tinuod kaya ni Lord. No? Kung tinuod, dawata. Amen? No, seek Him makes you humble. Ayun mga katapad, paubos ta tubangan sa Ginoo. No? Ano pag ang pulong, di ba ana si Jesus Christ sa pulong niya sa gospel sa, I think it's in Luke 11, if I'm not mistaken, or Matthew 11, or basta kitaan ninyo, ano doon si Jesus, if you want to be the greatest, serve. Amen. No? Kung gusto ka mahimog halang doon, great, paubos. Because God says, He will exalt those people who humble themselves. Amen? Kung ikaw mo pataas imong kagalingon, si Lord ang muhagbong sa imuha. Pero kung ikaw magpaubos imong kagalingon, si Lord ang mupataas sa imuha. Amen. Amen. Say amen if you believe on that. Huh? Last. Knock on the Lord. Hinay mong katapad, tuk-tuk. Balik ko na ako. Sige itong una, ask the Lord. Second, unsa to siya? Seek the Lord. O say katulo, knock on the Lord. Kasi nakatay din na nuktok. Tapos, sa pila nimo katuktukan, wala nimo or wala gi-open ang door, unsa gibuhat nimo balik? Nanuktok na pag-usab. Tama? Wala man siguro ang tao na pag humagtuktok, wala ni giabre, giguba ang buang siguro na or kawatan siguro na yung ano. Pero kung normal ka nga tao, kung nituktok ka, wala gi-open, manuktok kag balik, kay kabalo man ka nga tao dito, hangtod na ma-open. Amen. No? Imo jud tuktok ko, no? Imo jud, no? Kasi nakataya na ka nalakan bitaw. Yung natulog na sa sulod. No? Ala, grabe jud. Dilang portale mo tuktukon, pati, no? Pati kasi gitanggalin mo ang jealousy dito para makuhit ang natulog sa sulod. Katry mo, ana. No? Yung naman, knocking means persistence. Amen. When you keep knocking, pag wala pa na open, panuktok lang. Padayon og tuktok kay Lord. Amen. You know what? Dili magud kada tuktok nimo ma-open dayon. Because sa kada tuktok nimo gina-change ni Lord ang imong heart. Sa kada tuktok nimo gina-mold ni Lord imong attitude. Sa kadugay nimong pagtuktok, naapoy na usab sa imo kay pag mutuktok ka, mutuktok pud Lord sa imong kasing-kasing, in the moment na abrihan nato ni Lord, ready na ka musulod. Amen. Muna kung wala pa, keep on knocking. Be persistent. Padayon. Ayaw ka discourage. Lord, pinala mo ko di katuig, Lord, wala po na itabo. Di na ako muundaw na ako, Lord, ay. No? What if pagtalikod mo, ni-open na. No? Amen? No? Bye-bye. No? Manangingon diri, ana pa diri, doors don't always open instantly. Dili agad-agad mabrihan ang purtahan. That's the reality of life. Not everything you want automatic mahitabo. Muna ang problema sa tuwa karon because we live in an era na instant tanan. Pati itong pagkaon, instant, no? Dili ta gusto mo luto, dapat orderan lang tanan. Pati tanan, dapat agad-agad. Muna pag naiputang nga magdugay, maglagot na yun ta. No? Even in social media, no, it creates impulsiveness. Kada scroll na to, it tricks our brain na dapat naanay bago makita. Muna pag maghulat ta kay Lord, it feels like hell. Kapuya, maghulat, Lord, oy. Pila pa oras na gulat? 2 minutes. Amen. No? Kisa dali ang dali maburyong. Dali kay maglagot. No? Magpila. Ha? Lord, I pray, Lord, yung pag mag-mall sila og mataas og pila, Lord. In Jesus' name. Amen. No? Keep on knocking. Kung sige butang diri, you may be just one knock away from your breakthrough. I believe daghang kitag mga butang nagiampo. And kabalo ka nga kaya ni Lord. Pero you are still waiting
on the answer. Keep knocking. Ana pa si Lord through Paul, 1 Thessalonians, keep praying. Do not stop praying. So ito sa nga word, ang gamit, pray without ceasing. Do not stop praying. Amen. So igsoon, keep on asking. Keep on seeking. Keep on praying. Keep on obeying. And another po na warning, siguro sa kada tuktok ni mo, Lord, pila na mo katuig dali, Lord, wabo ning abre. Just try to step back. Basi daig mali nga door imong gituktok. And paglingin nimo sa pikas, dugay na didaan nga nag-abre. Amen. And ang grasya sa Ginoo, miskan na natong mata na sa mali nga door, ang door na gi-open niya, wala ka po niya gi-close kaya naghulat siya sa atua. And same thing in our salvation. How many times ka na nawalihan pero baliwala ni mo ang wali? The door is still open. You can still enter the salvation of God. So igsoon, keep going. Ana pa din sa Revelations chapter 3 verse 7, no? In the book of Revelation, this verse was written by God or by John, given by Jesus through John to the church of Philadelphia. Ana diri, what He opens, no one can shut. Kung giabrihan na sa Ginoo, even ang yawa, dili makasirado ni ana. Keep on knocking. Keep on believing. I want you to stand up, everyone. Oh, I have so many desires for this ministry. In fact, hapit na mo hawa nila nga dapit. Asa ta, pastor? Wala ko kabalo. Wala kabalo. Wala kabalo asa. But I know na pag bagong i-open nga door si Lord, makasulod ta. That's why in this fasting, can we include in our prayers, Lord, for a new SFC worship hub, no? Makagather ta every Sunday, a bigger place. Okay, guot na kita diri, Amen. No? Remember pa ninyo nga gamay pa kita nga hawang pa kay ni. Nang guot mo kay napo ni mga But again, I believe for a better place na ihatag ni Lord sa ato. And not just for this ministry, but to you personally. I believe there's something that you are praying and desiring na ihatag ni Lord. And you know na kaya na ihatag ni Lord. Keep on praying. Keep on asking. Keep on knocking. Balik ko na to ang 3 points, church. Now again, greatness is not for quitters. Keep on knocking. Nung pag muundang ka, wala dyan may mo. Sayang. So yun mo ko galingon, Lord, di ko muundang. Lord, I will not quit. Help me. Kung nabdamag ka, ano pa ang Bible sa Proverbs? The righteous man will fall 7 times. Pero sa gibutang dito, gisulti lang ba nga nadagma siya for 7 times? Wala. He rises again. So kung nadamag ka, by the grace of God, makatindog kag balik. Balik ko na to ang 3 points. Pagsutong una, paki-mention, go. Ask the Lord. Second point, seek the Lord. Third point, knock on the Lord. Can we worship the Lord? Hallelujah, Jesus. Hallelujah.